Magandang araw. So, Ford Everest Titanium. So, mag-undergo tayo ngayon ng HADO treatment na tatawag na ceramics metal carbon chroming. So, lalagyan natin ng HADO engine treatment guys, yung engine ni sir para mas lalong lumakas. Kasi ito, bago pa ito pero medyo mainit yung engine niya. So, kailangan natin matanggal yung mga friction na nagkukos ng init. Okay, so gawin natin, linisin muna natin bago natin to ilagyan ng treatment para mas maganda. Magbuka talaga siyang bago. Although wala namang problema yung makina pero undergo natin ang diagnose. And then pakilala natin si Sir Romel Diasis, Pulumulo. Hi sir. Hello. Hi. Okay, so salamat sir sa pagtitiwala sa HADO engine treatment at sa car spling at repair shop. So right sa makina, let's go. Okay, dahil ako sa engine guys. So ang gawin natin na puntahan natin ang dashboard, i-RPM natin yung engine, tingnan natin kung ano yung reaction ng makina. Yung galit niya ba, kung loss compression ba siya, low power ba siya. So tara, samahan niyo ako. Start natin yung engine, let's go. So far okay pa naman yung engine, so naka-start na yan. Ngayon, papakiramdaman natin yung RPM. Yun, so malakas yung RPM guys, mararamdaman nyo naman yan sa apak ng paa niya at sa ingin ng engine. So galit yung makina, ibig sabihin okay, setting lahat. So diagnose natin ng mechanical, mismo yung gamit natin yung stethoscope para mas malaman natin kung ano yung pwede maging problema sa loob besides sa RPM. So tara, let's go. Okay, so andito tayo ngayon sa actual mechanical engine diagnose. So pakiramdaman natin guys yung intake side. So mararamdaman mo agad kung ano yung ugong wala. So itong portion medyo maganda naman yung tunog, setting siya. Wala akong naririnig na ingay sa part ng intake valves, especially sa exhaust. And then sa part ng valve train mechanism, medyo tahimik naman siya guys. Wala akong naririnig na sabit o anong mga grinding na nagbabanggaan sa ilalim na parang nagkakalansing. Okay, tahimik naman, especially yung timing chain niya. And then yung tawag niyan, yung guide, okay naman, setting siya. Wala akong marinig na ingay. Sa loob din ng valve train mechanism, sa rocker arm, okay, tahimik. And then sa part ng intake side, so marinig mo dyan yung putok ng combustion chamber. So far okay naman siya, wala akong narinig na anong mga kanaas. So ang problema lang nararamdaman ko dito is yung sobrang init ng makina, halos mapapasok yung mukha mo. So which is hindi siya normal kung alam niyo pagkuha ng temperature ng engine sa labas. So ngayon dako tayo sa loob ng engine, pakiramdaman natin guys yung RPM niya. So tara. Okay naman yung RPM dito sa dashboard. So ang gagawin natin magtatanggalan tayo ng friction sa loob ng engine ng makina. So yung friction doon sa loob dahil medyo mainit nga yung engine. So yun lang ngayon naging concern ni sir. So paano yung mapapalamig? Hindi man totally malamig talaga as in. Pero ang gagawin natin, tatanggalin yung friction tulad na makikita nyo dyan sa video na yan guys. Yung kulay green na yan tatawag na ceramics carbon chroming metal, ceramics metal. So yung kulay black naman nito, yan yung atomic metal cluster ng metallurgy ng bakal mo. So ibig sabihin meron siyang gas-gas. So tatapalan siya sa pamamagitan nitong carbon na ceramics metal chroming. Okay, which is yung HADO na treatment na ilalagay natin ngayon. So ngayon tara, samahan niyo ko paano maglagay ng HADO engine treatment sa engine na hindi ka na magbubukas ng makina kundi ihahalo na natin sa fuel tank at sa engine oil ng makina. So okay, tara, let's go. Dako tayo ngayon sa HADO technology engine treatment application. So made in Russia po ito. Okay, so ano ba ang gagawin natin? So wala tayong ibang gagawin dito kundi magtatanggal lang tayo ng isang parts ng valve cover ng yung valve cap ng valve cover po. So yun ang tatanggalin natin. Doon natin ihahalo itong 500 ml na HADO super concentrated sa loob mismo ng engine oil. Imimix po yan. So tulad yung nakikita nyo ngayon, yan, bubuhusan po natin yung isang bote na yan. Okay, so yung technology na yan, siya na bahala maglinis mismo sa mga oil sludge, yung mga gas-gas doon sa loob. Siya na po yung magagawa ng paraan at magtatrabaho doon sa loob. Wala ka na ibang gagawin, imimix nyo na lang po yan. Pagkatapos yung engine tumatakbo o naka-idle, yung technology na nilagay natin, siya na po bahala magawa ng sistema niya doon. Trabaho niya na yun. So ikaw wala ka na ibang gagawin. Imimix mo lang po sa engine oil ang treatment na ito. So pagkatapos niyan, may konti maglalagay din tayo sa fuel tank. Okay? So dito na tayo. Iubos niyo po lang 'yan, yung isang buo na 'yan. So wala ka na ibang gagawin. Yun lang. Kaya may nagtanong sa akin, anong nangyari? Anong ginawa? So yun po, nagulat sila, bakit nagbago? Bakit lumakas ang andar? Bakit gumanda yung takbo? Bakit nawala yung vibrate ng engine, yung crankshaft? Bakit nawala yung cranking knocking?
O dahil po sa technology nilagay natin, yung technology, bahala na siya magtrabaho sa ilalim. So habang ginagamit mo, nagmi-mekaniko ka mismo sa loob ng iyong engine. Okay? So ganun po siya kasimple. So dako tayo ngayon sa fuel tank. Maglalagay tayo ng Hado Extreme Fuel Economy, 3 bote po yan. So ayan po yan, simple lang din po yan. Ilalagay mo yan sa fuel tank, ihahalo mo, and then bahala na siyang magtrabaho dun sa loob. Fuel tank, dediretso po yan sa fuel filter, tapos sa diesel common rail pump. Pagkatapos high pressure na po yan, didiretso na po ngayon yan sa diesel common rail. So yung kulay green na yan. Then high pressure pa rin po yan. Pagkatapos po yan, didiretso na po yan sa fuel piping, which is papunta naman ng injector. So sa injector naman, nandiyan na yung pressurized na sakto na controller ng ECM. So ganun lang po siya kasimple kung titingnan natin. Ngayon, ano ba ang gagawin ni Hado? So ito makikita niyo sa video na to guys. Ito i-insert ko ngayon. Yan, ito. Okay, so lahat ng dumi dun sa top ng piston which is a carbon deposit, yan nakikita niyo sa video na yan. Tatanggalin po yan ni Hado. Yun po yung hinulog natin sa loob ng fuel tank na hinalo natin. Yun po yung mag-a-address doon. At pati yung sa valve stem mechanism niya, ito makikita niyo sa video na to. Yung valve tip, meron po yan mga carbon deposit din. So ang nangyari, sumisingaw yung compression dahil dyan dumadaan sa valve tip na yan. So ang gagawin niya during fire stroke, ilinisan niya lahat ng carbon deposit dyan mula sa top ng piston hanggang sa valve tip mix mo ng mechanism niyan. So matatanggal yung mga carbon deposit, so magkakaroon na ng mas magandang compression dahil ang gagawin niya naman tatapalan niya yung mga gasgas doon sa loob mismo ng metallurgy ng bakal, which is yung mga gasgas. Doon papasok yung tinatawag na Hado engine treatment. So, carbon chroming. So, magitan ng friction, pag sobrang init na guys, ng bakal to bakal, metal contact, ibig sabihin, pagkakaroon dyan ng diffusion of metal carbides into metal. Ibig sabihin, yung technology ni Hado, doon na papasok sa magitan ng friction na yan. So magugulat ka, bakit yung gas-gas matatapalan? Kasi nga, magdi-diffuse yung ceramics metal at yung bakal at mismo yung mga powderless metal. So maghahalo-halo na yun. So sabi ko nga kanina, technology po ito. So nagkakaroon ng natawag na metal ceramics coating. So i-coat niya yan na parang salamin. Okay? So ganun lang po kasimple yung technology ng Hado. So konting mahaba-habang usapin to guys, pero pasilip ko lang sa inyo kung ano yung talaga yung bakit nagkakaroon ng recovery ang engine. So ganun lang po talaga siya kasimple, napakadali lang intindihin kung maiintindihan nyo lang yung coating formation. Saka lang nag-plastering o nag-finishing ng isang pader ng isang hollow block. Ganun lang po siya kasimple. So magpa-plastering ka, pagkatapos yan i-finish mo. So ibig sabihin yun po yung coating formation na ginagawa ni Hado. So ganun lang po kasimple sir and ma'am ang formation ng coating ceramics sa carbon chroming. So yun lang po yung pwede natin may pasilip, may bahagi sa knowledge na ito. So another video naman tayo para medyo lumalim yung pag-uusap natin guys habang nag-promote tayo ito. So balik sa makina guys, let's go. Then guys, kanya pa naman natin yung yeah. So maganda na yung andar ng engine niya. Ayan na. So maganda na yung andar ng engine niya, mas lalong gaganda kasi tatanggalin niya yung friction. Saka nakita niyo kanina maybe mainit talaga yung makina. Pero pogi talaga yung labas. So yun ang concern natin guys, yung makina kasi kailangan talaga maalagaan. Lakas na ng RPM mo. Oh, hindi pa nga ako ganong nag-apak ng pedal ba. Oh. Lumilindol na yung buong engine, yung buong unit. Lakas na. So ganun na siya kasimple guys. Suabe. Yan yung after. Paano daw Brad? Pasara daw yung yung hood. Okay guys, so kaya mapapansin natin guys, ibang-iba talaga yung andar, yung RPM ng makina sapagkat yung napaliwanag na natin na na-chrome niya na kasi at linisan niya yung buong system, hindi lang yung top, hindi lang yung lahat ng gumagalaw doon sa loob ng makina, especially na dadaluyan ng mga oil passages. So lilinisan niya at i-chrome niya lahat yun. So yung metal to metal contact, lahat ng bearing, crankshaft, main rod, conrod, twin camshaft, chain, lahat ng dinadaluyan guys ng mga oil. Mismo, i-chrome niya yon, i-chrome niya lahat ng bakal na sinabi natin sa loob ng makina.
So, yun lang guys. So, maraming salamat talaga. Shout out sa mga baguhang mekaniko dyan, sa mga follower natin, sa mga nag-subscribe. Salamat sa inyo dahil kayo ang aking pundasyon sa paggagawa ng mga vlog. So, talagang hangad ko na maibahagi kung ano kaalaman meron tayo sa inyo at hindi ako mag-asawang gawin ito. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Thank you. Alright.